So, ngayon po umaga ay excited po ako rito sapagkat ito po yung mapakahalagang isa sa mensahe na dapat nating makuha. At nagpasalamat tayo dahil meron po tayong mga kapatiran, meron po tayong mga bisita. Yan. At dito sila ngayon at naniniwala tayo sa Panginoon ay wala pong aksidente. So, naniniwala po tayo doon. So, meron ako pong gusto sa inyo ipakita. Gusto ko muna ipakita yung una. At gusto ko pong magkaroon po kayo ng pagbubulay-bulay saglit sa inyo pong isipan. Pakita po sa akin. Ano po nakikita ninyo? Tingnan po ninyo mabuti ang sarili nyo dyan. Okay, nakikita po nyo mula sa bata, nakikita po nyo yung process, mula sa baba, pataas ng pataas, at biglang nyo yung ulang ulit. Ganyan po tayo. Kasi po, ngayong umaga, hindi ko po sasabihin sa inyo kung anong aking topic. At gusto ko kayo ang gumawa ng topic nito sa sarili ko ng buhay. At mamaya, sa inyong learnings, mag-sharing po tayo. Gusto kong kumuha po kayo ng one word nyo na nakuha nyo ngayon sa preaching. Na ang Panginoong Jesus nagsalita sa inyo ang Diyos, nagsalita sa inyo sa pamamagitan ng preaching na ito. Na ito yung makukuha mo ngayong umaga na hindi aksidente ang bawat isa na narito ngayon para marinig po natin ito o makita. So makikita po ninyo, lahat po tayo nakapulot dyan sa pagsila. Kung makikita po nyo, nasaan na kayo dyan? Kung gusto po nyo malaman, nasaan na tayo dyan? Kaya tayo ba yung bata pa lang na gumagapang, o bata pa lang na pinag-aaral, o binatilyo, o talagang sapat ng edad, o nagkaroon na ng okay na, professional na, tapos makikita nyo, kalipas na, hanggang sa, nakatungkot na, at nabibilang na lang ang araw. Sabi po sa salitang Pilipino, at pabalang na salita, nangangamoy, lupa na. Okay. So, gusto ko makita nyo na ang bawat isa ngayon, makita po natin na mayroon pong tinakda ang Diyos. At sometimes, yan po ang minsan yung mga disciples, din ng mga tao, even yung mga disciples ng Panginoon, yun ang nakalimutan po nila. Ang Panginoon, nung tinuruan po niya mga alagad, yung 12 alagad, at yung 70 alagad at ang mga tao, nagturo po siya na huwag magsayang ng oras. Even si Lord ay sinabi po niya na, tara na, magtrabaho tayo habang araw pa. Dahil pag dumating na ang time ng darkness, hindi na tayo makakagawa. So sinasabi ng Panginoon na habang panahon pa na nakakakilos pa ang paggawa ng mabuti, wala na ngayon. Kung tayo mga mananampalataya, may panahon pa tayo para makagawa ng alagad nilo, magtrabaho tayo habang may time pa. So kaya po, pinamagatan ko po ito sa sarili ko, time limitations, pakisunod ko sa akin. So makikita po niya sa Job, binasa ni Era ngayon, ang sabi po dyan, sa Job, chapter 14, verse 5 to 6, sa NIV version, sa New International Version, it says, sabi niya, man's days are determined. Kumbaga, ang buhay ng tao, na-determine na ng Diyos. You have decreed the number of his months and have set limits they cannot exceed. So, dinikri na ng Panginoon. Pag nabasa mo kayo ng Bible, ang sabi ni Lord, nung panahon ni Noah, ang mga tao po yung nag-iedad, alam mo, pinakamatandang tao, pinakamahabang taon sa Old Testament, sa Genesis, pag nagbabasa ka, 900, sino si Methuselah? Matusalin, ilang taon? 960? 69. Okay, nagbabasa. Hindi 67? 69. Kaya mo ipagtanggol? Sigurado ka? Ibig sabihin, 969 years. Siya ang pinakamahabang taon na nabuhay. At kung makita ni Lord na ang mga tao ay masyadong makalaman, makamundo, at lumayo sa Diyos, sinumpa ng Diyos na mabuhay ang tao ng ganung haba. Because of sins. So ang ginawa po niya, sabi niya, hindi na higit ng 120. Biyaya na lang ng Panginoon nung sinabi niya, nung si Abraham, dahil si Abraham po itatay sa pananampalataya, ay nakasunod pa po siya ng 160. Si Isaac, ganoon din, at si Jacob.
Tapos bumaba na lang bumaba. Kaya kung may umabot pa ng 120, magbibigay daw po ang presidente. Kaya lang, para saan? Hindi niya naman mapapakinabangan na yun. Kaya kung sa akin yung batas na 80, bibigay ng 100,000, dapat 60 pa lang ibigay na. Yun ang tama doon. Kasi, ano mo, 100,000, 80 ka na, hindi ko na mapapakinabangan na yun. So, makikita po nyo. So, makikita nyo, napakahalaga na muna natin na ang Diyos ay nag-decree po siya na ang tao hindi na po hahaba ang buhay. So, sabihin mo sa katabi mo, maiksi lang palang buhay mo eh. So, mayroon pong time limit. Sabihin natin, time limitation. So, sabihin mo sa buhay mo sa katabi mo, limitado ka lang, Marks. Limitado ka. Hindi magtatagal, may lupa ka rin. So, ang Diyos ay naglagay ng limitation, ng time limitation. Kaya nga po mga kapatid, dapat maunawaan natin na ang oras ay mahalaga. Okay, kaya ngayon, gusto ko po magkaroon po tayo ng applied wisdom. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng kaalaman na may i-apply. Ang tawag po doon, applied wisdom. Okay, tinan po ninyo yung pagsukat ng, ng time. Sunod urusan, measuring life in time. Ano sabi po ni Haring David sa awit? Sabi niya, sa Psalms 90 verse 10 to 12, ang sabi niya, sa verse 10, 70 years are given to us. Some even live to 80 years. So sabi niya, sa aklat sa magandang balita, sabi niya, binigyan mo lang kami ng hanggang 70 years. Sabi mo sa katabi mo, 70 lang talaga ang limits. Kaya nga pala ang mga tao, 60 pa lang, grabe na. Kasi sinabi na ng salita ng Diyos yun. Pero kung malakas na ka, sabi sa Tagalog, pwede ka pang bigyan ni Lord hanggang 80. Hello? So, imagine mo ngayon ikaw, kung ako bibigyan ng Panginoon hanggang 80 ang edad ko, at malakas-lakas pa, ang edad ko ngayon 54, i-minus po yung edad ko. Meron pa po akong, 2025, i-minus ko po yung 1970. So meron pa ako ngayon ilang taon na natitira, pwedeng gugulin. 26 years. Kung sa 70, meron na lang akong ilan? 16. Nakita po ninyo, isang dekada at kalahati na lang sa biyaya ng Panginoon. Pero sila na may hawak ng buhay natin. Ang sinasabi ko, nag-decree na ang Panginoon sa buhay natin kung ilang oras na lang o ilang panahon na lang aabutin natin. Kaya tinuturo ko po ngayon time limitations, yung pag-mission ng life natin sa oras. Kasi po, tinakda ng Panginoon yan. Sa Genesis chapter 6 verse 3, ang sabi ng, in the future, their normal lifespan will be more than 120 years. Wala na nga, hindi na umabot. Sabi sa aklat ng awit hanggang 70 hanggang 80. So, tingnan po yung edad nyo. Ang edad pa lang 50, pero matanda ng tingnan. Bakit ganun? Kasi sinabi po yan ang salita ng Diyos. So, tayo mga nabubuhay ngayon, binibigyan tayo ng karunungan sa pamamagitan ng ganitong mga pagtuturo na magamit natin ang ating panahon sa tamang paggamit ng oras. Kaya mga kapatid, sinisir ko sa inyo ngayon kung paano natin gugugulin ang ating buhay. Sa aklat ng Ecclesiastes, mababasa po nyo. Nasabi ni Solomon sa kanyang sulat, si Solomon po pinakamatalinong naging tao sa balat ng lupa kasi binigyan si Lord ng ganung talino. At sinabi po niya, gawin mo kung ano man maibigan mo, sabi si Ecclesiastes. Pero tandaan mo, na ang lahat ng gagawin mo, ipagsusulit mo sa Diyos. Pwede. Sabi na, enjoy your lives. Pero, siguruhin mo na ang lahat ng gagawin mo nakakarangal sa Diyos. Kasi, magsusulit ka sa araw ng paghuhukom. Yun ang mag-decide, yung ginawa natin ngayon, yun ang mag-determine kung sa langit o impyerno ka pupunta. Amen. Kung nakilala mo siya sa iyong buhay o hindi, kung ginawa ba natin ang kanyang kalooban, hindi. Parang gano'n. Sa ating lalo po sa ating mga disciples ngayon. So kaya ang message ko ngayon ay pangkalahatang mensahe sa pag-a-apply nito sa ating buhay.
Kasi po, ang turo ngayon ay matalinong pag-apply paggamit ng oras. Kasi bakit po? Kasi, sunod sa, ang oras pwede pong maabuso. Abusing waste time. Time is good like a money. Andiyan na ba? Ang oras po ay ginto tulad ng pera. Hindi may kanta tayo ngayong huling-huling kanta. Gintong panahon. Sabi sa kanta, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Sinasabi, ialay ang aking buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali, ibig sabihin, yung time, maging gintong panahon. Ibig sabihin, magkaroon ng saysay po yung bawat yugto ng ating buhay. Amen. Maging makabuluhan. Kaya, kung ano man meron tayo ngayon, bubugulin mo yan, nasa sa iyong desisyon kung bubugulin mo para sa iyong sarili o bubugulin mo para sa Panginoon, sa ikaraganan ng Panginoon. Makita po niyo, ang time ay ginto. Tulad ng pera. Time can be stolen. Pwede pong manako yan. At maaaring ikaw ang magnako yan ang oras ng magagandang bagay. Sabi ko nga po, nananako yan. Paano ba nananako ang mga mahalagang oras na sa atin na dapat nabubul natin sa tama? Ako po, to be honest, ako po nanonood ng pelikula. Pag nakikita ko ng pelikula, ang ginagawa ko, dinadownload ko po siya. Pagkatapos, ipo-forward ko po sa dulo. Pag magandang ending, panunuorin ko. Pero pag pangit ang ending, hindi ko panunuorin kasi sayang lang ang oras ko doon. Ganun po ang talinong ginagawa ko. Ipo-forward ko din ang mga dulo kung maganda. Pag pangit ang ending, ay maganda to. Panunuorin ko to. Pero pag hindi magandang ending, nagawin ko, buburahin ko siya kasi bakit? Yung oras lang ng haba ng manood na isang oras o 45 minutes sa pelikula. Sayang. Kung wala naman din akong matututunan at may apply ng tama sa aking buhay, ba't panonoorin? Yung maglaro ng mga games, yung mga gamers. Sabi ko sa mga pamangkin ko na naglalaro ng ML, lalo sa mga pamangkin ng asawa ko na mahilig at umuubos ng maghapon magdamag, kuya, ka-ML, online. Sabi ko, payag ako mag-email ka kung mayroon kang pakinabang yan. Pero kung nabuubos lang ng time yan sa pagbuhay mo, wala kang kita dyan, malaking kahangalan ang magpagkababag sa oras yan. Pero kung kikita ka dyan ng libo-libo, kahit walang kain, sige maglaro ka kasi may pakinabang ka. You see? So malaking kahangalan na ubusin ang oras sa mga gawain, hindi naman nagbibigay ng loob sa Panginoon. Sayang, nananakaw mo lang. Diba? Paano na dapat ikay subsub sa pag-aaral? Tapos sasalihan mo ng mga bagay-bagay, lalo na sa social media, sa cellphone. So matutal, pag nag-aral tayo, mangingitlog ka. Kamuti ka ngayon sa exam. Kasi bakit? Sa oras kasi dapat na aral, sinalihan ng kung ano-ano. Sinayang lang yung panahon. Sinayang yung oras. So dito po, lahat, hindi lamang sa estudyante. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, pwedeng manakaw ang oras. At maaaring ikaw ang nagnakaw ng oras na yun. Dahil wala po tayong wisdom galing sa Panginoon. Anong wisdom dito? Life is too short. Sabi ng Bible, sa aklat ng sabi ng Panginoon, ang buhay ay parang usok na saglit-hili ka at mamaya-mayay. Wala na. Alam niyo, 70 years, 80 years, saglit lang yun. Mga kapatid. At binigyan tayo ni Lord ng pribilehyo na maging tao at maging lingkod niya. At para maunawa natin na ang mga oras ay dapat mabubul para sa Kanya, ay mapalag po kayo na ako yung pastor ay nagtuturo ng ganito para magamit mo ang iyong sarili sa pakinabang para sa kalagalan ng Diyos. At matutunan mo hindi ka magsaya. Kasi pwedeng manakaw. Sabi ko dyan, time can be abused. Pwede mo maabuso. At lahat mo tayo yung subject dyan na naabuso natin ang oras. Kaya na dyan, meron tayong tinatawag na time management. Pag Lunes, ano dapat ang mga gagawin mo? Pag Martes, ano dapat? Pag Merkules, ano ba ang mga gagawin? Ako po natutong mag-aral, maglista ng mga dapat gagawin araw-araw. Yung mga priorities in life.
Sa bahay ko kasi, ang asawa ko nasa trabaho. Ako po, sa akin lahat, ako naglalaba, ako nagluluto, ako mag-ayos ng aking anak. Lahat-lahat po yan. So lahat po yan naka-schedule. Kabisado ko na po yan. Kailangan gumising ng madaling araw na alas 4 kasi pag-devotion. Pagkatapos ng devotion, magdasaya, magluluto ng ulam. Tapos dating ng alas 6, gigisingin ang bata, hirap gisingin. Pagkatapos pakakainin, tuturuan mag-toothbrush, pagkatapos paliligo, bihis, diretso sa eskwela, pagdating sa eskwela, balik. Dahil may naghihintay na labahan. Kala niyo, hindi ko naglalaba. Master ko yun ngayon. Paano kumanta na naglalaba ng usot? Di ba? Ibig sabihin, natutunan kong, ina-practice ko yan, matutunan kong walang masasayang na oras. Kaya pati po yung panahon na dati, adik ako sa mga bagay-bagay sa cellphone. Ngayon, tinanggal ko. Sa Facebook, hindi masama mag-Facebook. Kung mauubos ang buhay mo, ang time mo sa Facebook, na wala namang katuturan, bakit ka magbababad dyan? Maraming mga nagbababad. Wala namang nakuha ang pakinabang. Ang nakuha lang yung mga kung paano magmarites. Sayang. Wasting time. Naabuso mo lang ang time na pinagkalob sa iyo ng Panginoon. Okay. Sabi po dyan, time can be lost. Pwedeng mawala. Tingnan niyo yung sinunod natin, napakita niyo yung mga yung panahon ng kabataan na napunta ka na sa katandaan, hindi mo na maibabalik. Kasi nga ngayon mga matanda ngayon, ang feeling, ang tatay ko, feeling po niya, bata pa siya. Yung mga nagagawa niya, akala niya, magagawa niya yung matanda na siya. Makagawa mo ba yung hindi tungkod ka? Ha? Dapat ang isipin natin, ano na ang pwede kong gawin ngayon? Wala na. Nawala na yung time na para dapat. Kaya ngayon, kung mayroon kang gagawin ngayon, mayroong pinagagawa si Lord sa'yo ngayon, mayroon kang gustong gawin ngayon mo gawin, pag bukas. Kasi ngayon, ito yung opportunity, hindi bukas. Yeah. Iba yung para bukas. Amen. So, think time. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ng Apostol Pablo sa kanyang pangaral na, today is your salvation. Na tomorrow, this is the day of your salvation. Ito yung time na dapat tanggapin mo sa iyong buhay. Kasi baka bukas patay ka na, wala ka na opportunity. Amen. Do you see that? Pati napakalaga ito. Time can be lost. And then, time can be wasted. Masasayang. Nabanggit ko kanina, paano masayang ang time? And then, time can be depreciate. And then last, sabi po niya, time can be disvalued. Mawawala ng value. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Sukatin natin ang itatagal natin sa buhay. Wala nakakaalam kung sino. Si David, nag-pray po si David. Sana sabihin mo kung kailan ako mamamatay. Ang sabi niya, upang ang aking buhay pagugol ko para sa ikarangal ng iyong pangalan. Si David po ang manalangin ng gano'n. So matalinong panalangin. Kaya po, magkaroon po tayo ng applied wisdom na yun. Sukatin mo ang buhay mo. Hanggang kailan kayo mabuhay. Sinabi ng Bible, 70 to 80. Now, kung ang edad mo bata pa ngayon, huwag mo sayangin. Bata pa ako, magpapaka-anom na ako ng mga dapat gawin. Maganda yun. Pero remember always, darating man nahaharap ka sa Panginoon, at hahanapin po ang ginawa mo sa mga oras mong linagi sa lupa. Amen. Lahat yan nakatala sa aklat ng Diyos. Now mga kapatid, then pakita po nyo, how to redeem time. Pakita mo sa Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time. Sabihin po, i-redeem natin mga time na ngayon na buhay pa tayo na magamit natin ang tama. Na dati sinasayang, ninanakaw, binabaliwala, nilideprate natin, ini-wasted natin mga time na yun sa mga bagay na walang kabuluhan. Ngayon, isipin natin kung paano natin pamamalaan ang oras natin inalagi sa buhay nito. Kaya kung kayo po tinuruan mag-devotion, saksi kayo sa aming devotion every morning and every evening. Nagsisend ako sa inyo ng devotion para ipakita huwag ninyong sayangin ang inyong panahon. May nakasulat sa aklat ng Amos na may panahon na hanapin ng mga tao ang salita ng Diyos pero hindi nila masusumpungan. Magugutom sila hindi sa pagkain, maguguhaw sila hindi sa tubig. Ang sabi, magugutom at maguguhaw sila sa salita ng Diyos. Kasi noong time na narinig yung salita ng Diyos, hindi nila pinahalagaan at bandang huli ngayon, hahanapin nila ang hindi masusumpungan. Mga kapatid, napakahalaga, make the most of every opportunity. Sabi po sinasabi ni Ephesians chapter 5 verse 16.
Samantalin nyo ang lahat ng pagkakataon makagawa ng mabuti. Okay. Ganyan po ba kayo mga kapatid? Yung church na to, kaya may video, naka-vlog po yan sa YouTube. At least hindi sayang magamit. Mapanood ng mga ng ating mga subscriber. Hindi para magkaroon ng pera. Maganda rin kung magkaroon ng pera, may pakinabang. Kung magkaroon ng milyon sa subscriber. Tulad ng ating katabatid na yan, vlogger. Malaga yan. May pakinabang yan. Hindi masama mag-vlog. Basta nakakarangal at hindi nakakasira ng kapwa. Katulad ng ginagawa ng iba. Kaya mga kapatid, napakahalaga po marinig natin ang time natin. Sabi niya, make the most of every opportunity. Gawin natin ang lahat ng pagkakataon magagawa natin at hindi palalampasin. Nakikita ko po yung mga kapatid natin na marunong silang magsamantala ng pagkakataon sa paggawa na nararapat. Tama po yun. Kasi hindi na nila magagawa yung bukas. Kaya yung mahilig sa bukas na, wala ng pag-asa. Ibig sabihin, sinasayang mo lang ang panahon. Naalala ko ako'y nagtatrabaho po nun sa Binundo, sa Divisoria. Yung katrabaho ko, ang pangalan Sinando, ay napunta ng amo kong inchik na bulol mag-Tagalog na natutulog sa oras ng trabaho. Kaya sinigawan po siya ng amo kong inchik na naririnig ng katrabaho. Sabi niya, Nando, wag oras trabaho. Wag tulog-tulog. Sayang oras, sayang panahon. Buti pa si inchik, naiintindi niya ang value ng oras. Alam niya na yung oras ngayon, hindi magagawa bukas. Today is not tomorrow. Gawin na natin kung magagawa na ngayon. Huwag na ipagpabukas. Pag may opportunity, sa Tagalog, pag may pagkakataon, huwag palampasin. Sunggaban agad. Kung ito'y kararangal ng ating Panginoon. Okay. Sunod, Rosan. Life teaches us to make a good use of time. Ang buhay natin ang tuturo kung paano natin magagamit ang ating oras. While time teaches us the value of life. Tingnan nyo ang pagkakaganda. Ang buhay natin ang tuturo kung paano natin magagamit ang ating oras. Samantalang, ang oras, nagtuturo sa atin kung paano natin papahalagaan ang ating buhay. Sana po hindi nyo malimutan yan. Tanim po natin ang isipan niya. Kaya sinasabi ko kanina, tingnan natin ang iyong one word sa learning. Ngayon, kung ano yung pinangusap sa atin ng Panginoon ngayon sa message na ito. Amen po ba? So, okay. Next. Yan po ang last. Talapakan natin ng Panginoon. Last na yan. Ano sabi niya? Enjoy your life before you expire. Sabi mo sa katabi mo, may expiration ka. Kaya matalino yung mga, masabi natin yung mga ano daw, yung mga mayroong, ano daw yung funeral insurance. Kaya po ako, tinalinohan ko, kaya nga mayroon kaming, dati mayroon kaming, tawag na, una yung nagsara. Yung heart, nagsara. Parang wala na ng halaga yung aming nahihulog. Wala na, kasi ano sila eh, parang na-bankrupt. Ang maaaring gano'n. Tapos, ito ngayon, damay ang Pinoy. Ang iba, St. Peter. Okay, matalino po yun. Kasi, sa panlabas na matalino, natural po yun para yung namatayan, hindi na mahihirapan. Katulad ng araw na ako'y bago pa lamang dito, pag may namatay, malagang magbugawa ng sulat, hanapin yung birth certificate, death certificate, at magbabay-bay at mangingilap. At patapos kaya na kailangan ito, mananampalataya. Kailangan pang pasugalan ng 2 linggo para lang makapagpalibing. Pero mananampalataya, pangsugalan pa yung bangkay para lang malibing. Ibig sabihin, hindi na paghandaan. So kaya nga, matalino po yung mga nagpe-prepare. Mas matalino ang nagpe-prepare ng ating buhay sa harap sa Panginoon. Sa tamang paggamit ng oras. Ngayon, isipin po natin, ang sabi po dyan, enjoy your life before you expire.
So enjoy natin ang buhay natin sa Panginoon, gawin natin ang tama, huwag magsayang ng oras. Sa ikuro naman ngayon, ang mensahe ay naunawaan natin na bawal magsayang ng oras. Amen po ba? I-manage po natin ang time, okay po. Gaya po lang tinuturo ko po sa intentional discipleship na ang influence ay manageable. Ganon din po ang oras. Ang oras ay minamanage. See the word management. Gagawa po natin ng paraan, sistema ang ating araw-araw na buhay. So pag Lunes, ano po bang ginagawa natin pag Lunes? Mag-usap tayo ngayon. Enjoy your life before you expire. Yung Lunes, paano natin i-enjoy? Kaya po yung mga antukin, wala po silang magagawa. Yung tulog ng tulog. Sayang ang panahon, uubusin natin sa tulog. Okay kung matulog ng 8 oras. Pero pag natulog ka na ng 12 oras, 14 oras, 18 oras, dapat siguro sa'yo matulog ka na ng habang panahon. Wala kang pakinabang. Ito ba? Mapalang ang mga taong umaga pa lang, alas 4 pa lang, gising na at nagtitipag-diin sa Diyos. Nagbubulay na, nagbabasa ng salita ng Diyos. Para meron po siyang, yung lalo yung mga mahilig sa hugot, meron siyang mapaghugutan ng tama. Kaysa maghugot ka sa Facebook na hindi biblical. Okay, sounds biblical, pero hindi scriptural. Mas magandang sa Bible ka humugot. Magkakaroon ka ngayon ng applied knowledge. So mga kapatid, sinisir ko po sa inyo yung tamang pagmanis ng oras. Pag Martes, anong gagawin mo? Dapat po yan, nakamanis po yun ang Amen po ba? Kaya, enjoy po nyo yung buhay nyo. Kung ano man ang inyong tinatahan nyo ngayon, pinapayo ko po sa inyo na gamitin po nyo sa karangalan ng Panginoon. Sabi po ng Bible, sa Ephesians, ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo. Sabi niya, do it for the glory of God. So sabi ng, ano man ang inyong ginagawa, kayo kumakain, kayo umiinom. Sabi niya, gawin nyo sa ikararangal ng ating Panginoon. So sabi niya, make every opportunity. Simple opportunity. So lahat ng oras natin ay pagkakataon na makagawa tayo ng mabuti. Okay, yung pagtulong sa kapwa na nangangailangan, yun ang oras, hindi na magagawa bukas. So kaya mga kapatid, napakahalaga ngayong umaga, na sana po may natutunan. Happy learning po mamaya, tayo matapos. At sana ganyan tayo lagi linggo-linggo para po mag-bless po tayo ng Panginoon. Tayo manalangin.